Kabundukan sa Hilagang Luzon. Ang mga pangyayaring ito ay naganap noong bago magwakas ang pangalawang digmaang pangdaigdig dito sa Silang. Dito sa Besang Pass itinalaga ang malaking bahagi ng hukbong Hapones upang dito isagawa nila ang huling pagtatanggol. Ang mga kawal ng magkaanib na hukbo ng Amerikano at Pilipino ay buong tapang na hinarap ang makapangyarihang hukbo ng Imperyong Hapones at nagkaroon ng madugong labanan. Ang bawat panig ay nalalagasan ng di mabilang na mga kawal at di kakaunting mga kasangkapang pangdigma ang nawawasak. Subalit ang nakalulungkot at nakapanglulumo ay ang mga nasasabing buhay ng mga walang malay na mamamayan na naparamay sa labanan. Listen, Colonel. We got to find some way to stop this General Yamashita from getting away from the Philippines. Ang paghahamok ay lumubha hanggang sa ang bilang ng namamatay, kawal at mamamayan ay humigit kumulang sa 1,000 isang araw. Madali ang kumilos ang mataas na pamunuan ng Yusaku at nagkaisang gumawa ng paraan upang mailigtas ang buhay at ari-arian ng mga nadadamay na taong bayan. Napagpasyahan nilang magsugo ng ilang tao na pipiliin sa iba't ibang pangkat ng gerilyang nakaanib sa Yusaku. Kasama ng ilang kawal ng ating hukbo ay tutupad sila sa isang maselang misyon. Sa misyong ito ay nakasalalay ang kaligtasan ng marami pang buhay. Sa misyon ding ito, kung magtatagumpay ay madaling magwawakas ang labanan sa Luzon. 6 na lalaki ang napili. Mga lalaking dapat sana'y malaw ng patay. Subalit nabubuhay lamang dahil sa higitang pamaraan nila sa pakipaglaban kaysa mga kaaway. Rick Malvar, isang lalaking malawak ang karanasan sa digmaan. Matapang, walang gulat. Matalino, mahinahon ngunit walang awa kung pumatay. Subok ang kanyang kakayahan.
ginagawa mo yan? Madaming hapon eh. Bakit? Kailangan ka daw sa headquarters. Ngayon din. Mamaya na. Leon Guerra, anak ng isang nakaririwasa sa buhay. Ngunit sa kung anong kadahilanan na siya lamang ang nakaalam, ay minabuti pang umanib sa gerilya at manatiling namumuno. Roger! Kira! Kailangan ka dito sa quarter ngayon din! Ano? Ito ka rin mo ito! Ewan! Marcial Mendez, isang lalaking ang tanging pinakamimithi ay humaba pa ang kanyang buhay. Siya ay may mabigat na karamdaman at bilang na ang kanyang mga araw. Subalit, ang mga araw niyang yon ay iniyukol niya sa paglilingkod sa bayan. Mendes! Mendes! Dali na! Okay, Cortez. Kailangan pumunta ka na doon. Ngayon din. Sige. Tapusin ko na to. Bennett! Why don't you answer? We're coming in! No! I'm testing for booby trap! Gianni Salgado, pinakabata sa 6 na napili. Suklam na suklam sa mga babae. Baliw sa pagpatay. Nagsimula ito nang mapatay niya ang pangalawa niyang ama. At nakamatay pa siya ng isa sa gulang na 14 na taon. Simula nun, ay para bagang naging sakit na niya ang pumatay.
ibig niyo sabihin, Sergeant, malaya na ako? Maaari na ako makabalik sa aking unit? Ewan ko, basta lang sinasabi ko lang pinapatawag kayo sa headquarters. Headquarters? Bakit niyo pa naman pinabot sa headquarters ang kasong to eh? Ganun napakalit na bagay lamang. Para isang truck na blanket lang? Ang totoo naman, Sergeant, ako'y walang kasalanan eh. Oo nga, nahuli nila ako ang nagmamaneho ng truck. Pero yun eh, utos lamang sa akin ito si Bona. Ano? Ano sinasabi mong inutusan kita? Ha? Madali lang dyan. Ako, Turko, akong idawid dyan sa kalokohan mo, ha? Di ba pinilit mo lang ako sumama sa'yo? Ha? Nagsabi mo, papatyan pa ako? Hindi ba? Ha? Gusto natin! Ano? Kahit kailan sinumali ka? Halika, pumarap ka! Sige! Sige, pumarap kasi hindi totoo yun. Dami! Ganda araw po. Colonel, these are the 6 men you picked. So, these are the men, huh? They look all right. Sergeant Malbar, Sergeant Guerra, Ano pala si Karen? PFC Salgado, Private Turco, Private Borja, at siya naman ay si Teniente Toledo. Kanino kang unit? Siya hindi guerrillero. Kahit na siya ay Pilipino, siya ay nagtapos ng West Point. Kasama siya ni Colonel Jones na dumating sa Pilipinas. Armand, you please take over. Yes, sir. Magsipo kayo. Kayo'y aming tinipon. Pagkat sa lahat ng mga grindiero lumalaban ngayon dito sa Besang Pass, kayo ang napili namin gumawa ng isang napakahalagang misyon. Una, sapagkat kayong lahat ay sanay na sa pasikot-sikot sa kabundukan dito. Pangalawa, ang bawat isa sa inyo ay sukat na ang katapangan at tigas ng loob, lalo na sa paglingkod sa kawan. At pangatlo, kapagka Kaming lahat ay patapon. Hindi po ba? hindi naman. Ang ibig kong sabihin lubos namin kayong pinagkakatiwalaan. Sige na nga, gano'n na. Ano po ba talagang gagawin namin? Alam ba ninyo kung ilan ang namamatay dito sa Besang Pass araw-araw? 1,000. At alam ba ninyo kung kailan lamang maaaring matigil ang pagkakuksa ng libu-libong buhay na yan? Sa sandaling mapasuko natin si General Yamashita. At alam ba ninyo kung paano natin maaaring gawin ang bagay na yan? Wala ba kayong nararamdaman? Meron po. Pumatay. Sitaw! Sir, we still don't know what we are supposed to do. I am coming to that. Ayon sa aming confirmed intelligence reports, si General Yamashita ay may nakatagong transport plane sa isang lihim na paliparan na kanyang binabalak na gamitin sa pagtakas kung hindi magbabago ang takbo ng labanan. Kapag si Yamashita ay nakaalis dito sa Pilipinas, yan ay mangangahulugan na magtatagal pa ang labanan dito. Pagkat tiyak ang kanyang mga kawat ay hindi susuko. Magpapatuloy sila sa pakikipaglaban sa pag-asang darating ang araw na si Yamashita ay magbabalik na may kasamang ayuda
na katulad ng ginawa ni General Makat. Magsisikalat sila sa kabundukan. Magsisiksik sila sa mga yuwig at kasukaran at sila naman ang magsisipag-gerilla katulad ng ginawa natin matapos tumakas nila General MacArthur at Pangulong Quezon noong 1942. At yan ay mga ngahulugan na marami pang taong masasabi. Yan ang hindi namin maaring payagan. Ang inyong misyon na ito, ang ihatid si Teniente Toledo sa lihim na airbase na yan upang kanyang mapasabog ang lahat ng aeroplanong naroon, pati palipad. Saan po naman ang tansya ninyo? Nakilalagyan ng lihim ang paliparan yan. Dito, sa paligid ng pok nito. Ba, gitang-gitna ako ng teritoryo ng kalaban niya. Hindi po dito lang ang labanan. Hindi na ano na bago kami makarating sa lugar na yan. Tatawid mo kami rito sa firing line. Kung gusto niyong tumawid. Ngunit maaari naman kayong magdaan dito, paligid, at dito naman sa kabila. Ganun din. Bakit hindi na lang yung pabomba sa mga aeroplano yan? Ginawa na yan, Sargado. Ngunit ang paliparan ito ay maganda pagkakatago. Hindi makita ng aeroplano. Kaya ang kinakailangan gawin ninyo ay puntahan ninyo yung lugar na yan upang makita. Kung tatanggapin niyo ang misyon ito. Kailan ang lakad namin? Hindi, kung maaari. Well, that's it. You all understand your mission. Good luck. Happy hunting. God bless you all. Lieutenant Toledo. First mission. I don't want you to Alis na ho kami. Sir, chances. Watch the boys, they'll watch you. Good luck to your son. Thank you, sir. We'll see you. Come. Pahinga na muna tayo rito. Usapan na rin natin sa tayo dadaan. Diyan lang ang firing line. Mapa nga. Ano? Mapa. Eh, patitingin-tingin nyo lang ngayon ah. Ginahan natin tayo matraso rito. Sabi na, ibigay mo akong ito. Wala ang pinakamalapad na katahon sa amin, paano? Tawa ka na! Ayan! At ito naman ang firing line. Ito naman ang ating target area. Kung tatawid tayo ng firing line, maring abutin tayo ng isa, pag-ating araw. Kung iikot naman tayo dito, abutin tayo ng 6 o 7. Kung dadaan naman tayo dito sa kabila masyado mapanganib. Kung ano man ang pag-usapan ninyo, hindi kayo ang bahala. Ngayon tandaan ninyo, hanggang hindi pa natapos ang ating misyon, sa hindi mong tao mamatay, araw-araw. Sa makatwid, kung dito tayo iikot, maaaring 6 o 7,000 pa masasawi. At kung sa firing line naman tayo dadaan, Maring isa, 2, 3 mamatay sa atin. Palagay na 3 mamatay sa atin. Gayang 4 na matitira hindi kaya dalhin to Toledo sa palipara. pwede. Ba't hindi? Teka. Kung mamatay si Toledo. Ba, di tapos na ating misyon. Ganun, nagkakaisa na tayo. Tatawid tayo sa firing line. Oo ba? Oo. Oo. Pipiliin lang natin yung pinakamakitid na bali ng firing line. At doon tayo tatawid. Pero hintayin muna natin tumigil ang shelling. May durating! Akala
naabutan eh. Kasi mo dito. Sasama ko sa inyo. Babae, oh. Kamakialam. Nakabalik ka na. Hindi ba kailangan niyo ng nurse? Tama-tama ako doon. Sasama na ako. Mahusay naman ako rin. Hindi maaari. Balik ka na. Sino ba yun, ha? Si Linda, yung mascot namin sa aming unit. Talong Amerikano namatay sa Bataan. Ha? Bata mo ba yun? Hindi. Si West Pointer. Kailangan likudayan natin yung dalawang kasinggan. Sige. Sa kaliwa ko. Ako sa kanan. Direto!
Meron ba ganyan sa West Point? Ganun lang ang meron sa West Point. Ano? Binabato. Palagay ko, dapat tayong maghanap na tataguan natin hanggang maraming gabi. Hindi tayo maraming maglalakad dito. Masyado maraming kaaway. Doon tayo. Uy, tama na yan. Tama na rin pag-usap. Diba? Tama na yan. Ganun, nagkakaintindihan na tayo. Pares-pares tayo. Kanya-kanyang lakad. Doon tayo magkikita sa matandang kuweba. Papunta sa malaking ilog. Oo. Yan, talim yan. Sige. Bakit? Madilim eh. Eh, anong connection nito kung madilim? Baka mawala ka. Ba't pa kasi ako na pareho sa'yo eh. Kaya nasa pa. Kayo ba magkasama? Hindi ako napili niya eh. Magkasundo na pala kayo. Paano? Mas mabuti na yung magkasabay kami. Kaysa yung nasa likod ko siya. Mahirap na eh. Pauna ka. Diba? Diba pa? Halika! Nasaan ka ba? Mga po! At yan sila bang gagaling? At saan po sila? Oo. Tara, pagtago tayo, makikita tayo. Bilis na. Bumaba. Abay, guys, ang po yan. Malik, sa'yo sa amo yan. Ito pa rin minuwala. Saan po yan? Ha? Alam mo naman tayo sa amo yan eh. Katakot ako eh. Kailan ka huling naligo? Nung pan. Teka. Pare, personal na yan, ha? Tara, wala na eh. Tara. Pointer. Bigat. 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 Nasaan ka? Nandito
alam. Hindi ba Bigan ang tawag sa'yo? Bakit? Dito ba sa pagkatating ito meron na akong kaibigan? Ha? Bigan! Ito ko. Bigan! Kailangan yan, papagulong yan. Dalawa pa Kaya mo na sila. Hindi, wag. Baka mabubuhay ko yan Diba? Punta ka muna.
Pahinga na muna tayo rito. Ilog! Pahingi mo. Ang sarap maligo eh. Tur ko, mapa. Sandali lang ako. Mapa. Liligo lang ang tao eh. Nandito tayo ngayon. Pagkatapos natin magpahinga, tutunin natin yung ilog hanggang makalampas tayo sa mga daanan ng mga ita. Lalabas tayo, may pagitan ng dalawang bundok na yan. At nasa target area na tayo, no? Eh, napakalayo masyado niyan. Liligid pa tayo ron. Hindi tayo magdaan sa bundok. Dire-diretso lang. Mas mabuti rito. Teka nga muna. Kabisado ba yung lugar na yan? Hindi ba nalalaman pagdating natin ng punong ilog eh, may garrison ng hapon? At may dadaanan pa tayong bayan-bayanan na makapili. Kailan ka ba huling galing dyan? May 3 linggo pa lamang. At nalalaman ko may garrison dyan. Pero maaari nating iwasan yun. Ikaw naman, kailan ka huli dumaan dyan? 4 na buwan. At wala akong nakita hapon. Nung manggaling ka doon. Eh, nung malay mo ngayon. Itur ko, mali ka na maligo. Pagkatapos lalakad na tayo. Teka nga muna. Doon tayo nasa kwartel eh. Wala yata akong narinig na sinabi ni Coronel na ikaw ang magiging leader dito. Bakit? Naasay mo na ba sarili maging leader? Sinasabi ko lang inaakala kong mabuti. Inaakala mo mabuti dyan. Diyan ka. Dito kami. Tara, Toledo. Dali lang mag-gara. Sabihin mo nga sa akin at paliwanag mo kung paano ka naging leader dito. Sinabi ba siya ng headquarters na ikaw ang mag-leader? Hindi, ano? Bakit natin hindi pag-usapan dito? At kung naman natin pagkasundoon eh, siya natin sundin. Di ba tama yan? Tinanggap namin itong mission na ito. Upang galing ka sa paliparan. Siya na yung gagawin ko. Kahit na gawin ko sa dulo ng aking baril. Huwag kang mag-alala, Toledo. Sa pagputok niya, ang susunod ay para sa kanya. Ba't ka ba nakikialam? Pagkakako, kaya mo ginagawa kay Toledo yan eh. Dahil mainit ka sa akin. Alam mo, Gera, nung una pa lang tayo nagkita eh, napansin ko sinabi mo na ikaw pala si Malbar, ano? Ano bang ibig mong sabihin nun? Paghanga. Ano pa? At ikaw naman, ano ibig mo sabihin nung sinabi mo, ikaw pala si Gera? Ano? Ano man ang ibig mo sabihin? Dali ayusin yan. Yeah. Bunot! Hindi dapat gawin yan. Huwag kang makialam, Toledo. Ako ba hinahamon mo? Ano ba intindi mo? Oh! Pinalis! Kung mapatay lang kita eh. Magkukulang pa ng isang taong ating misyon. Ano ba yan?
babariling ko. Hindi na kayo nahiya sa inyong mga sarili. Kayo naglalaban. Tama na! May katuwiran siya. Hoy, Malbar! Tanda mo ang hindi natin tinapos ngayon. Tapusin natin pagkatapos ng mission ko. Oo. Pero kinakailangan makalis tayo agad. Baka may nakarinig sa mga putok na yun. At dito tayo dadaan. Hindi, dito. O, sinong gusto sumama sa akin? Ako. Ako. Sa akin. Sino? Ako! Ako. Ikaw, Tileto. Kinino ka sasama. Kanya sa akin. Kanya. Ito na. Tara. Tira. Mari ba, maliligo lang ako sandali. Hindi. Eh, lahat kayo nakapaligo na, ako hindi pa eh. Sabi lang hindi. Kaya! Ano na ako doon? Para makita ko daan. Kita tayo sa daanan ng mga ita. At may trouble. Putok lang. Okay. Ipar. Naiwanan mo na ako dito. Baka nasundan tayo ng mga kalaban. Oh, huwag ka lang magtatagal. Di ba ito ang daang ita? Oo. Tingnan mo na. Hindi ko maintindihan. Humiwalay tayo sa kanila. Pagkatapos ngayon, susunod-sunod tayo. Ay, mas mamawag. Ano pang hinihintay mo riyan? Bakit? Ito na daanan ng mga ita. Sigado na.
Tente. Dahil natin dito. Malbar! Malbar! Bilis na Gera. Sinusunda tayo. Ayaw pang gerang yan eh. Pangan natin sila. Pagpapatayin natin. Huwag ba? Huwag na masyadong mainit. Relax lang. Naman natin kung sumusunod dyan eh. Gusto na sumama. Baka nagbago ng isip. Hindi ba? Sa palagay mo, Malbar. Bakit hindi ko dati kilala si Gera? Alam ko siya tapat na gawin niya. Kung mo lang binabalak niya gawin. Alam ko lang. Pero, Gera. Kung tama sila, Malbar, hindi nyo ba nakita ang dikit-dikit sila? Ano gagawin natin ngayon? Sumunod kayo! Dapat lumalaman na kayo ay hinuli namin ng buhay upang hirap namin kayo kay Kapitan Yamada at bigyan kayo ng pagkakataon na may pagtapat sa amin kung ano ang inyong misyon dito. Kung kayo ay magsasabi ay lahat ay mabubuhay. Ngunit kung hindi, inigyan ko sa inyo na kayong lahat ay mapatay sa malupit na paraan na aming maang-isipan. Bakit kayo pinagdalawin ko ng inyong mga pinuno? Bakit? Sagot! So,
さん。はい。Ano? Nasaktan na kayo? Ano? Suzuki さん、何ですかこれダメなんですいますね。ダメですね。これですね。What a pity. You are not Nippon soldiers. Japan will be very proud of you. But unfortunately, you are our enemies. If you don't tell us what your missions are, all of you will die. Such handsome and brave soldiers. Do you know what this symbol means? In Japan, this means pray all to the greater East Asia transparent sphere. Now, if you don't tell me what we want to know, we will run the chest of this handsome young man. Do you want to speak now? Suzuki-san. What do you know? You are a woman. So sorry. Because you are a woman, we will just bang you in the face. Anybody wants to speak now? Oh, maybe you love each other. You don't? Or we bang him in the face. Suzuki, huh? You. Yamada-san, ha! Itai, uyukoso, komando! Yorosei. Salam yurusei. Dalawa bersama, huri! Bakir nih. Hidai, Tokyo no Zoma, hai! Giro! Bakit nagdalaw lang ito? Tatlo po dito niya di. Nasaan nakita ko nakahuli dito? Ano? Opo. Yamada-san. Asuri! Asang! Itai! Iyodari! Azukoi! Makapira desu ka? Hai! Suzuki! Ate, isinya siya kanya kasamanya!
Tumawag ang bungaso. Ano? Ano ganun sila? Tagal po ba yan? Vera, salamat sa yung laboratory tour ko. Okay. Para sa Sa pagkakaligtas niyo sa amin. kwenta yun. Kayo lang kayo makinig sa akin. Tapos na. Bakit pa tayo nagsama ng pag-ito eh? West Pointer. Wala ka na ngayon. Pointer ka na lang ngayon. Sorry ah. Hindi ka naman gusto tamaan ako ng bala eh. Kung gusto niyo naman, di... Iwan niyo na ako, baka makabala pa ako sa lakad ninyo eh. Hindi mari. Gusto namin daling ka sa lihim na paliparan niya makita. At dadaling ka namin doon. Kapay ka o buhay. Mari lang nga ba eh, di iniwan ka na namin kanina pa. O bakit? Kaya ko naman katawan ko ah. Hindi ka na. Oh. Sorry ha. Sa ngayon. Eh bukas. Hanggat hindi naalis yung bala sa katawan mo, eh maring magkaroon ka ng gangrena. At yan ang katapusan mo. Hindi mo ba kayang alisin? Hindi eh. Kailangan yan eh, isang doktor na dalubhasa sa pag-oopera. Eh kung yan eh, sa bintiman lang o sa hita, kayang-kaya ko na. Hindi, sa katawan yan eh. Eh di kung ganun eh. Sorry ka na lang, Mr. West Pointer. Pagkat saan naman tayo hanap ng doktor? Sa kalagitnaan ng bundok na ito. Wala! Ayoko ko pala eh. Kung kailangan natin ng doktor, eh meron. Hindi nyo ba nalalaman na sa malapit lamang dito ay may bayang-bayanan ng mga makapon? Yun ba yung Little Tokyo? O yun nga. At ang balita ko, may nag-evacuate doon na doktor. Ang galing daw niyan umopera sa mga sugat. Ang banda ang pupunta ron. Doon, oh. Vera, ano mo nang bahala rito ah? Oh, Bora, pwesto. Kator ko, pila natin siya sa bundok ko. Mag-iingat ka sana, Rick, ha? mag-iingat ka raw, Rick. Kala mo naman kung sino ito. Kung sasalta sa akin ganyan, ah. Bibihis ka? Wala kang pake.
Hoy! Salgado! Mendes! Bibihis to ha. Pwede titingin dito kung ayaw nyo mapuling ng bala. Sige, bihis ka na. Siya nga pala. Ano nga pala pangalan mo? Christina. Commander Christina. Alin? Yung Guerrillerang Kapampangan? Ayon sa balita, nakapatay na rin ng mga 100 kapon. 118. Kulang pa yun sa ginawa nila sa aking magulang at kapatid. Ba't parang ka nagtataka? Eh wala. Eh ayon kasi sa balita si Commander Christina raw ay malupit at walang awa. Hindi ko akalain siya pala tulad mo maganda. At saka kung talagang ikaw si Commander Christina, paano ka nahuli ng mga hapon? Kami naubusan ng bala. Sa labanan. Eh, ba't hindi ka naman agad pinatay na hapon? At inabot ka pa namin sa garis ng buhay. Pagkat yun ang inakala nilang pinakamabuting paraan. Sila yung magkalita. Ang akwit gawin nilang aliban bago patayin. Ang akwit maging laruan nilang lahat. At sa pinakamataas na pinuno hanggang sa pinakamababang sundalo. Ang akwit kanilang pagpasapasahan. Salamat nga pala sa pagkakaligtas mo sa akin. Alam ko may mission kayo dito at nahanda akong tumulong. Ikaw, sino ka? Si Leon Guerra. Leon Guerra? Yung pinuno ng gerilyang Yusape? Oo, kami nakalaban niyo sa bahay, pare. Na pumatay sa 10 tauhan? Hindi namin kagustuhan yun. Kaya yung sumalakay sa amin. Bakit kayo pumasok sa aming teritoryo? Tayo ba'y mag-away? Ang buhay nga naman ng tao. Kahapon, magkalaban. Ngayon, magkasama. Maaari din naman ngayong buhay. Bukas, patay. Ako na, Papa. Malinis! Mabuti mo pala magbantay mo na kami sa baba. Pag pinaliligiran tayo ng kaway. Mapangali kung matatanaw ko yun. Lalo namang panganib kung tayo masusukod dito. Pag nagkagayon, ay unang-unang mamamatay si Dr. Pero nga, ano ang ibig sabihin nito? Magagamot ka, di ba? Aming kasama yung may tama sa likod. Gamutin siya agad. Gagamutin mo ba siya? O hindi? Bilang isang manggagamot, may tungkulin akong sinumpaang gamutin ang sino mang nangangailangan ng aking tulong. Ngunit sa kabila ng mga sumpang iyan, ay labis kong pinahalaga ng aking pagkatao. Kung kaya't hindi ako maaaring gamot ng sino man, kung yan ay gagawin ko sa dulo ng inyong mga baril. Diyan na. Magpainit ka ng tubig. Ulit yan. Kayong dalawa, linisin ng mesa. Sino ba inutusan niyo? Sino pa? Kayong dalawa, linisin ng mesa.
naman nanginginig. Sige na nga yan. Mag-umpisa na tayo. Doktor, tandaan ninyo, kapag siya namatay, kayo ang bubukas ng pinto ng impyerno para sa kanya. Mag-taste ka lang at wala tayong anesthesia. Tapos na ba, Doktor? Thank you, nurse. You were a great help. Sandali lang. Give him one pill every other 4 hours. Till the supply is gone. Gusto ko pa sana kayong bigyan pero wala na. Malbar, dito na rin kami dadaan sa likod. Lalakad naman tayo. Doc, thank you very much. Don't mind it. Salamat, Doktor. Sayang at sa ganitong pagkakataon tayo nagkakilala. Maraming salamat. Bakit? Mali ka mandam! Hindi ang babae ito mamatay. Bakit mo naman nahindang kala? Ay pagpapalit namin ang buhay ng babae niya sa pagkakataong ito na mahuli namin kayo ng buhay. Ha? Aba mga armas! Si Mari! Wag! Wag! Sandali lang, para rin yung hawa. Sandali lang. Magkakasama. Huwag kayong magpapatok. Nakikiusap ako sa inyo. Kung maaari, paraanin natin sila. Hindi sa ako'y nanununtun. Ako naman yung nakadami na sa inyo mga kasama. Ako'y nakatulong na sa inyo. Halos, dinalikuran ko ang lipo ng aking kinaaniban. Halos ako iniyam ng aking mga kauri. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ako'y nakikiusap sa inyo na kung maaari alang-alang malaman sa nag-iisa kong anak, ay bayaanin rin silang makalis. Maaari ba inyo? Wakad. Pedro! Ang ibig mo bagang sabihin mas mahalaga sa iyong buhay ng iyong anak.
kisa sa sinumpa nating pangako sa ating mga kaibigang Hapones na tutulungan natin sila sa lahat ng kanilang gagawin. Sandali lamang. Ipinaalala ko lamang sa inyo na ang digmaan ay labanan ng Estados Unidos at ang bansang Hapones. Kaya nga lamang, isang mapait ang pangyayari na ang Pilipinas ay isa sa naging larangan. Ngunit yan ay hindi nangangulugan na tayo pang mga Pilipino magpapatayan. Hindi niyo ba nalalaman? Nung malapit na matapos ang gera at ang Amerika magwawagi. Kaya, upang maiwasan ang hindi na kailangang pagdarat pa ng dugo dito, pabayaan niyo kami lumayas. Pabayaan niyo kami umalis. Huwag mo kaming takutin. Kami higit na nakakarami sa inyo. Kaya't wala kayong kalaban-laban. Babangin yung mga armas! Kung hindi, humanda kayong mamatay! Huwag kayong makinig sa ulo na yan! Sino ulo? Ikaw! Kung at nakakarami kayo, ulit pa paano ninyong ilalaban ang inyong sibat, kulok at mga rifling hapon sa aming mga carbine, Thompson at Biscan. Kaya't kayo ang mag-isip! Mahal niyo ang inyong mga armas o kayo mandang mamatay. Sunod mga kasama! Tama na! Amoy buhay ba eh! Tayo na! Papa! Papa! Huwag na. Huli na, Allah. Kaibigan, ipagsama na ninyo ang aking anak. Huwag sana ninyo siya pababayaan. Asal. Salamat. Meron nga nang pumot mo pare, oh. Masyado lang malamok, eh. Bakit kaya hirap? Di ba meron ka? Meron nga, pero pinagamit ko sa mga babae. Sige na pare, hindi mo naman ginagamit, eh. Hindi maaari. Hindi maaari. Ano, Malbat? Nakita ka ba ng mabuting daanan natin para bukas? Oo. Ba't ka naglalasing? Sino lasing? Sanay tayo uminom pa eh. Di ako lasing. Di ba may usapan tayo habang wala ako eh? Kayong dalawang salgadong security ngayong gabi. Oo. Kaya nga ako gising eh. Security. Security ako. Si Salgado, Nakagwardya. Dan. Diyan. Sir? Pero wala. Sabi natin si Salgado. Baka natutulog yun sa pwesto niya. Buti pa nga. Hindi lang ako makatulog sa lamok, eh. Hiram lang ang kumot, eh.
makita. Bara! Sinabi ko sa'yo, huwag ka nang iinom. Hindi na maulit yun, Malbar. Talagang hindi na maulit. Wala nang alak eh. Oo nga. Salamat, Bora. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Kung hindi dahil sa iyo, malamang na napatay na ako ni Gera. Pare, sa'yo na ang aking kumot. Hindi ko akalain, mahal mo rin pala ako. Pare, pare. Sino naman nagsabi sa'yo mahal kita? Kaya ka lang namin niniligtas dahil sa mapa sa likod mo. Hindi mo ba? Para! Huwag mo magamit-gamit ang kumot ko! Palagay ko yung hinahanap natin eh. Sa taas ng bundok niyan. Nalagay ko rin. Kahit bago pumasok ang mga kano, madalas ako sa pok na ito. At wala ako nakikita ang paliparan. Kaya kung may paliparan dito sa lugar na ito, walang iba kundi dyan sa bundok na yan. Pagkat siya lang hindi ko nakakyat eh. Palagay nyo nga, meron tayong tandaan ng packet dyan. Meron. Saan? Diyan. Malbar, dyan? O tayo akit dyan. Malbar, mauna na kami. Oo. Kayo ang pinakamagang.
Ako? Hindi ba sila muna mga babae? Mabuti na ikaw muna umakyat. Para makapagpahinga sa taas. Sugat mo. O, sige. O, paano? Kumana na ako sa inyo, ha? Hindi sa taas magkita. Mauna na ako sa inyo makyat para makatulong ako sa kanila sa buhay. Wala ka naman to. Gas-gas lang. Hindi lang. Lalo. Kailan tayo sa Salakay? Mamayang gabi. Hindi. Yung gabi malakas ang kanilang depensa. Bukas ng umaga, pagsambal na sa araw, doon tayo sa Salakay. Pero kinakailangan makahanap tayo ng pagtatago natin ngayong gabi.
Ngunit, ito isang malaking pagkakamali. Hindi mo dapat pag-aksayan ang panahon ng isang tulad mo. Huwag magsalita ng ganyan. Pinakamamahal kita. Kailangan kita. Huwag, Leon. Nakapanghihinayang ang pag-ibig na iuukoy mo sa akin. Bakit? Dahil lang ba sa wala ka ng pagtingin sa akin? Hindi sa ganun. Ang totoo'y minamahal kita. Pagmamahal na pinakadakila na sa buhay ko. Oo. Pagkat gayon na sa akin ang lahat ng dahilan upang ikay kamuhian, ay sinisigaw pa rin ang aking puso. Mahalin kita. Kung ganyan eh, bakit mo ako nilalayuan? Sapagkat mahal kita. Anong kaligayahan ang maidudulot ko sa'yo? Tuwing ako yung yayakapin. Maaari ba nating maiwasan ang katotohanan na ang inihayakap mo'y pinagsawaan na ng mga punsagaris yung pinagkunan mo sa akin? Tuwing ako yung hahagkan. Maaari ba nating malimutan na ang mga labing yung hinahalikan ay halos nadurog na sa halik ng mga kaaway? Tuwing ako'y... Ang nakaraan ay limutin na natin. At ang kinabukasan... At ang kinabukasan eh, huwag na nating isipin. Lumigaya lamang tayo ngayong gabi. Sapagkat maaaring ito na maging kahuli-huli ang gabi sa ating buhay. At anong malay natin? Maaaring bukas eh, patay na tayo lahat. Huwag mo sabihin yan. Kailangan kang mabuhay. May magandang kinabukasan pa naghihintay sa'yo. Magandang kinabukasan. Alam ba kung bakit ako namundok? Sapagkat ako'y pinaghahanap. Hindi lamang ng batas sa aming bayan. Kung hindi, pati ng aming bungangkan. Sa salang pagpatay ko sa aking sariling kapatid. Na naglapas tangan at pumatay sa aking katipan. Yan ba may kinabukasan? Na mawalan ka sa sariling bayan? Mawalan ka ng magulang? At mawalan ka ni kaibigan? Yan ba? Yan ba? Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Hindi ako makatulog eh. Rick, anong mangyayari bukas? Pagsikat ng araw, sa oras ng pagsamba ng mga hapon, kami sasalakay. At pipilitin namin gumawa ng paraan upang makarating si Toledo sa kinilalagyan ng aeroplano. Upang yun ay mapasabog niya. Hinihintay kita. Pagkatapos niyang mapasabog yun, pipilitin na yung katakas. May nabubuhay pa sa amin. At kung may masusugatan sa amin, nung ka namin kakailanganin, upang malapatan mo ng lunas, kahit paano. Bumaba ko na rin. Kahiipin kita. Bakit, Rick? Isang katulad ko nabubuhay sa gitna ng panganib at kamatayan ay walang karapatang umibig kanino man. Anong may dudulot ko sa babae nga akong mamahalin? Ang siya'y hati sa pag-aalala na ang bawat sandali ay maaaring magdala sa akin sa kamatayan. Na ang bawat araw ay maaaring siya ko ng kahuli-hulihan. Kahit kamatayan, ang paghahatian ng dalawang pusong nagmamahal ay maaari na rin kaligayahan. Hindi mo nalalaman na yun yung sinasabi. Mabuti pa yung matulog ka na. Ano pa hinihintay mo? Kahit mo na ako ipagtabuyan, hindi ako aalis.
Kahit na anong gawin mo sa akin, maliban na lamang kung sasabihin mo sa akin wala akong pitak sa iyong puso. Na ako'y hindi mo maring ibigin. Na hindi mo ako maring mahalin. Bakit? Bakit di ka magsalita? Pagkat minamahal mo rin ako. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Bakit ito'y kabaliwan? Anong malay mo kung bukas eh? Kung ano man ang mangyari bukas. At sa iba pang bukas na darating, ay Diyos lamang ang nakakala. Ngunit ang gabing ito ay maaaring maging atin. Atin lamang, Ray. Mahalin mo ako. Mahalin mo. Nalalaman mo bang kanina pa kita pinagmamasa sa malayo? At sa pagkakapo mo dyan, na naliligo ka sa liwanag ng buwan na napakaganda mo. Hindi nga ako makapaniwala eh. Na ako'y gising at hindi nangangarap. At alam mo, kanina pa ako pinipilit ng aking sarili na lumapit sa iyo. At sabihin sa iyong ang matagal ko na nadarama. Ngunit, ako na rin pumigil sa akin sarili. Sapagkat nalalaman kong bukas ay meron kaming gagawing mapakayo ng pagsalakay. At Diyos lamang ang nakababatid yan kung ako'y mabubuhay. Kung ano mang mangyari sa akin eh, masama ng loob ng dahil sa akin. Kaya, napasya ko sa akin sarili na nasabihin ko sa iyo na kung maaari, bukas, ay magkita tayo rito. At kung hindi naman ako mamatay, eh dito rin kita hanapin. Upang sabihin ko sa iyong na minamahal kita. Maaari ba? Oo. Salamat. At alam mo naman ba kung anong ginagawa ko rito kanina pa? Ako'y dumadalangin na sana'y maligtas kayo lahat. Lalong-lalo na ikaw. At sa narinig ko sa iyo ngayon, ay lalo kong dadagdagan pagdalangin na ikaw ay makabalik sa aking piling. Upang bukas, pagtatapat mo sa akin, na ako'y iyong minamahal, ay masabi ko naman sa iyo, malaon na rin kitang iniibig. At kung hindi ako maunahan ng pagkahiya, ay sasabihin ko sa iyo, yakapin mo kung mahigpit. Nang mahigpit ng mahigpit. At ibilanggo mo sa iyong mga bisig. Upang huwag nang iwalay sa iyong piling kailanman. Raul, maaari bang papangyarihan na natin ngayong gabi ang pinapangarap nating mangyari bukas. Pinakamamahal kita. Pinakaiibig kita. Kapag hindi ka nakabalik, ay ayaw ko na mabuhay pa. Tunay mo ba akong iniibig? At ang pag-ibig ko bang yan ay hindi magwawakas tulad ng pag-ibig ko sa'yo? Hindi kailanman. Kung ganyan, huwag kang mag-alala.
Sapagkat ang pag-ibig mong yan, ay siya magbibigay sa akin ng lakas upang kahit na kamatayan, ay hindi makapipigil sa akin sa pagbabalik ko sa iyong piling. Oh, kayong dalawa dyan. Kayo naman ang gumawa dyan. Ano naman, naantok na kami. Ba ako ready kahit anong oras. Eto eh. Nakakainis na eh. Kanina pa ito eh. Turko? Bakit? Tinatanong ko lang kung bakit eh. Pipilain mo pa itong kamay ko. Siguro napakasakit nga. Bakit nga ba, Turko? O bakit daw? Kasi naalala ko ang aking nagkalayo kami nang hindi man ako nakapagpaalam. Eh, sino bang nakapagpaalam sa atin? Nung napadala tayo sa misyon na ito eh, biglaan ang alis natin. Kagaya bukas, may laban tayo. Kung ako'y masawi, hindi na kami magkikita. Oh. Kayo ba ng nanay mo kailan... Mami! Mami? Oh. Kayo ba ng mami mo kailan huli nagkita? Noong 1930. O bakit, Mentes? Bakit? Bakit? Papatayin ko na. Mabuti pa nga. Wag. Ito napakainit ang ulo. Hindi mo ba alam gugwardya ngayong gabi yan? At nakakakulangan pa natin bukas yan. Kahit na ganyan ang itsura niyan eh. Pakikinabangan din. Ay, tara. Nakakainis ka. Oy, sumero. Tara. Ala kayo, nagkakaisa niyo ko. Susumbo ko kayo sa aking mami. Hoy! Ayusin mo muna yung mukha mo bago pa gumuwardya. Baka tayo malasin. Ha? Paano ayusin? Talagang ganyan yan. Sige na. Sige ha, dyan na kayo. Ang nakakapagtagan niyang cater ko eh, may nanay. Mami. Oo, mami.
kayong hukom. Granada! Sino meron sa inyo? Ako! Yes, pati pa ako. Sa pagdating na kaligtas ka sa laban. Ay, meron ka pang magandang kinabukasan. Samantalang ako, mabuhay man, ay hindi na magtatagal. Good luck, boys.
Nagbalik si General Yamasta sa kanyang himpilan na taglay ang mariing dagok ng pagkabigo. Ang magiting na pinuno na sumakop sa Singapore at tinaguri ang Tigre ng Malaya ay nagsika pa rin maibangon ng malaking kahihiyang kanyang tinanggap. Subalit hindi nagtagal at siya, 10 nang nalalabi sa hukbong kanyang pinamumunuan, ay nalupig at napilitang sumuko sa hukbo ng magkakaani. Sa kanila na naghandog ng sarili at nangasawi. Sa lahat ng nangalibing sa iba't ibang dako ng kapuluan at sa mga nagkapalad na mabuhay, utang natin ang tinatamasa natin ngayong biyaya ng kalayaan. Buong pagpapakumbaba naming inihahandog ang pelikulang ito. Maaaring ipalagay na ang kanilang ginawa'y napakaliit at madaling nalimot ang kanilang mga pangalan. Subalit ang kanilang kagitingan at pagpapakasakit ay isang munting batong nadagdag sa bantayog ng kabayanihan ng ating lahi. At muli na namang nahayag na sa dakong ito ng silangan ay may mga taong handang pumatay at magpakamatay sa pagtatanggol sa bayan dahil sa pag-ibig sa kalayaan.